dalawa ang mai-impeach ngayong taon. Sino kaya? Well, number one si VP Sara, yun na yun ano, pero mukhang hindi na matutuloy. Luckily, parang 15 na nga mga kababayan na senators ang parang in consensus na ibasura na. Okay? Alam niyo, may nagsabi sa akin, parang drama ek-ek lang ni na ano yun, ni Keso at ni Sisa, yung kanilang bangayan. Yeah, maybe it's drama. Pwede rin. Okay? Siyempre ikokontra eme-eme si Sisa sa desisyon ni Quezon na ibasura na or ilibing na, 'di ba? Syoktayin na yung impeachment ni VP Sara. Pero mga kababayan, ang tingin ko kasi diyan parang nagpapalaki lang ng anes, ng lagay ang lagay, gano'n na lang. Kumusta ang lagay mo? May buti naman. May buti? Hoy mga Bisaya, kamwa. Parang nagpapalaki lang ng lagay. Gusto niyang maging dako ang lagay sa kanya, gano'n? Ano ba 'yun, kakarumi. So, may mga nakakahalata kasi nito mga kababayan, eh. Kaya lang, siyempre dahil nga nagmamatigas si Keso, possible po na dalawa yung magiging impeachment na mangyayari. Sino kaya ang mga dapat ma-impeach? Siyempre ang unang papasok sa isip natin, dapat si Ngiwi na 'yan, siya naman talaga yung ka-impeach-impeach. Puwede 'no? Pero yeah, baka makalimutan ko. Kasi itong si Keso, sa tingin natin, hawak 'to ni Ma'am Shikol sa liog. Kasi waiter lang ito ni Ma'am Shikol, 'di ba? Taga-bitbit lang ng wine ni Ma'am Shikol. Inaagawan lang 'to ni Ma'am Shikol ng wine, "Your man, glug-glug, hawakan mo 'yung" 'di ba gano'n si Ma'am Shi na buwisit sa kinabuhi natong tanan, 'di ba gano'n siya. So, siguro gustong-gusto ni Tamba or ni Martin Loslos na ma-impeach si VP Sara, kaya lang itong si ano naman, si Quezon ay binasura. Hindi na sila magkakasundo, 'di ba? So, kung hindi kayang pasunurin ni Butod ang kanyang waiter, baka i-impeach si Ngiwi. Feeling ko may mga inipon si VP Sara 'di ba na impeachable offense ni Ngiwi. 5 noong last year, mga October bago kami nag-EDSA, binitbit si PRRD, pinakidnap. Impeachable offense 'yan. Betrayal of public trust, 'di ba? Isinuko niya ang isang Pilipino sa foreigner. Oh, ibig sabihin hindi niya na tawag doon nase-secure ang safety and sovereignty or kasarinlan ng Pilipinas. Bakit may foreign power na sumusunod tayo or may control sa atin? Na kapag ka pala may gusto ang foreign power na ikulong, ay susunod tayo. Isusurrender natin ang isang Pilipino. Hindi ganun. Naging presidente ka pa kung inutil ka, di ba? So, impeachable offense din ang ginawa. Ay kung maghahain ulit ang Duterte Youth, actually naghain na. Or maybe kung sino man ang maghahain at baback up ni VP Sara, ibigay niya yung kanyang listahan ng impeachable offense, ay 6 na pala yun, kasama yung pagpapakidnap kay PRRD. Eh, baka imbis na ibasura yan ni Tambaloslos, him being the cousin of Niwi, baka tanggapin ni Tambaloslos yan, back upan, para impeachment to ma-impeach sa lower house si Niwi. And then paakyatin na sa Senate. Oh, ayaw mong pasunurin yung waiter mo ha, butod ha, impeach pag may pumasok at kahit wala pang pumasok i-impeach namin yung Niwi na yan. Nagpupulvoron pa naman, impeach. Possible na ma-impeach si Ngiwi 'no, marami na siyang violations mga kababayan. Bukod sa pagiging inutil niya na leader niyo diyan sa Pilipinas, marami na 'tong pinagagagawang kababalaghan, corruption, hindi lang halata, 'di ba? Pero siyempre yung mga galamay, siyempre may mga alalahanin niyo may mga nag-expose na mga kababayan, I don't know kung anong update dun. Yung mga pa-under the table, 'di ba merong parang quota ang mga ahensya diyan sa Pilipinas na dapat
i-remit sa palasyo ng mga ahas? 'Di ba, nabalita 'yan sa GMA7 or sa media, yung LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May whistleblower. Sabi niya, meron kaming quota, ganito, halimbawa 15 million or magkano mang amount. And kapag nakolekta yan through under the table at kung ano pa man, through extortion, ididiretso sa palasyo ng mga ahas. Nabalita yan sa Pilipinas. That's not fake news. May lumabas, may lumantad na taga-LTFRB. Oh. So siguro sa mga prangkisa ng mga buses, ng taxis, may mga pa-under the table. Kailangan nilang kumota kasi may monthly na demand mukhang ang babaeng ahas yun. Yan yung babaeng ahas, may pinsan nga na extortionist, di ba? Yung taga Bisaya ba yun? Ang mukha ring aswang. Oh. So, pwedeng ma-impeach si Ngiwi kung hindi kayang diktahan or 'di ba pasunurin ng babaeng ahas itong si Quezzo. Oh, si Quezzo on the other hand, since hindi kayang sumunod sa gusto ni Tambaloslos, since naghahari-harian si Tambaloslos sa lower house, upper chamber, upper house naman si Quezzo, baka si Quezzo rin i-impeach. O yun nga pala yung ating tanong kanina, sino ang dapat ma-impeach? Si Quezzo pwedeng tanggalin sa pwesto through impeachment. Also si Tamba, pwede siyang tanggalin din as Speaker of the House. Kung halimbawa siya pa rin ang susunod. Ay magulo ito mga kababayan. Ang mga susunod na buwan talagang magulo. And hopefully after ng kaguluhan, mamayani ang mabubuting leaders. Agree? Sana matanggal na sa pwesto ang mga inutil, ang mga magdanakaw, 'di ba? Ang mga abusado, ang mga mamamatay tao, ang mga kriminal, ang mga adik. So, eto po yung mga posts na sa tingin ko ay medyo akma sa ating ito sa mga napipintong ma-impeach, 'di ba? Posted by Yu Chang, canteen sa upper at lower. Oh. So, ito bang canteen ay meron doong mga cook at saka may mga servidora ba doon na mata natin? Hindi maganda na dalawa ang nyutbulin na utaw. So, ang interpretation ko, hindi magandang sipain ang dalawang tao at the same time. Don't you think? May mga nag-uusap-usap daw. Pareho ha, sa upper and lower canteen. Canteen? So, Juselia Toits, mamili daw. Sa iring or ibon, now na or never. Oh. May ganitong kondisyones. So, sino yung pinapipili, mga kababayan? Si Quezzo? Or si Butod? O mamili ka, parang ganun siguro yung kondisyones, no? Baka si Tamba itong naghahari-harian ng ganito ang eksena eh. O mamili ka, Butod, i-impeach si Verde or si Green Eagle, si Ibon, si VP. I-impeach yan, utusan mo yung iyong waiter na kesong may kilay. O ang asawa mong iring. O yung pusa ng asawang pusang inamels. Yung kuting na lampa. Tigre kuno kuting pala. Parang ganun, no? Tama? Anong gusto mo? Yung asawa mo ma-impeach o itong si Inday? Oh. Talagang may nagde-demand, no? Pag hindi ka sumunod, asawa mo ang impeach. Baka ganun, no? Oh. Pati itong si Sas, ganun din ang sinasabi. Well, nagpaparinig lang si Sas. May napanaginipan ako. Lagi tayong nananaginip talaga. Yung mga dreams ko, salamat Lord, maganda yung mga meanings kapag yung mga nakaraan kong siguro sarap lang ng tulog ko dahil team puyaters na rin ako. Ay, napanaginipan ako, sabi ni Sas, may dalawang lalaki nag-aaway. Si lalaki A kasi may gustong ipagawa kay lalaki B.
Si lalaki A, feeling ko si Tamba. Si lalaki B, si Quezzo. O kung hindi niyo alam kung sino mga pinagbababanggit natin, magtanong kayo sa comment section. Alam na to ng mga matatagal na mawinians. Okay? So si A, si Tamba, si B, si Quezzo. Sabi ni lalaki A, bakit mo dinidelay? Kasi nga, di ba, instead of June 1 yata or June 3, yung impeachment kineme ni VP Sara sa Senate, ginawa yatang June 17. Basta parang may delay nga, no? So, hindi na yan kasi matatapos na ang 19th Congress sa July 1. Ano, maybe July 28 sa Sona Ningiwi. Short na sila. Ay, hindi. June 30 yata nanunumpa ang ano eh. 'Di ba? June 30 nanunumpa ang mga bagong uupo. Maalinman. Kung hindi ngayong buwan, next month, basura na ang impeachment. Panibagong Congress na yun, 19th Congress na yun, 20th Congress sa July onwards, bawal ang impeachment sa isang taon. So kung gusto nila ng impeachment, next year ulit sila magpa-file. Oh. So delay nga. Ipasok na natin. Siguro ipapasok nila sa banga si VP. Sabi ni lalaki B, ikaw kaya nagde-delay? Sabi ni Quezzo siguro, no? Ang tagal mong inupuan tapos ako may kasalanan? Yeah, medyo delay. February pa yata yung impeachment ni VP Sara eh. No? Hindi agad nila sinabmit nila yung, I think bago mag-election. February pa yung impeachment ni VP Sara eh. So, yun pagkakalam ko. Oh. Saka, bakit ikaw sagana sa lubricant mula sa supplier? May pampadulas. May pangmantika. Ha? Sagana raw sa mantika si Tamba. Sobrang daing baby oil ang pinamudbud mo sa iba tapos sa akin laway lang? Hindi po pwede yan kasi ang laway maganit. Although madulas din naman ang laway, maganit pa rin, masakit pa rin. Oo! Ay, mapapaganon kang talaga. Whereas kung lubricant or bebe oil or cream silk, cream silk. Ano ba pinag-uusapan talaga, Sas? Si Sas ko, nagising ako at ang bastos na raw ng usapan, sabi niya sa kanyang damgo. Sagana raw sa bebe oil, sagana daw sa pampadulas, si lalaki A. Tapos si Quezzo, laway lang ang pampadulas. Masakit ang laway, mga ate at kuya. Mapapaaragoy ka namang talaga. Pero ang tingin ko dito, syempre, pera. Sagana sa pera si Tamba, tapos si Quezzo, uwang dilihensya. Hindi pwede yun. Kasi nung impeachment trial ni Renato Corona, yung Chief Justice na namatay, 'di ba? Allegedly 500 million per senator ang hindi pwede ang sabi nga kay Mangga na galing, 'di ba? 1 trillion ang budget sa impeachment ni VP Sara. So kanino yung kay Tamba lahat na punta at sa mga pumirma, yung 250 plus na congressmen na pumirma para ma-impeach si VP, sila nakinabang? Ay, kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga pira-pira lang yan. Ang pampadulas pala, pira. Alangang wala silang mapala, 'di ba? Hindi pwedeng lang, media mileage lang. Hindi pwedeng media coverage lang, no? Sila yung magsusot ng roba. Diyos ko naman, delay, naka-ready na nga yung ano ba to? Purple ba 'yon? Ano, not purple, maroon, right? Maroon yata 'yun na na gown ni Quezzo, yung parang sa graduate, right? Toga, no? Parang toga. O, naka-ready na, nakakabit na yan, ano na yata sa manikin, tapos walang pampadulas. Ay, hindi pwede, masakit, maganit, right? Sumasabit, mahirap ipasok, mahirap ipilit. Kailangan sagana sa pampadulas para magmalakweba yung banga, right? Kung doon nila isisilid si VP Sara, kailangan may pampadulas para kuwebang-kuweba ang ganap. Maluwang na maluwang, umi-echo. Shoot agad si VP Sara doon. Tama. Ano na ba ang pinag-uusapan natin? So, pira-pira lang ito mga kababayan. Balita nga po dito mga kababayan. Ito nagsalita kasi kanina si Quezzo, no? So, babasahin ko lang yung sinabi niya. Sana ba yun?
Oo. Balita from ABS-CBN at talaga namang napa-oh my God yata sabi ni Sas ay, "Oh shit, namalagkit." Sabi ni Sas. Ang mga kongresista ay paano ba magsalita si ano, hayaan na. Ang mga kongresista tila nasasanay diktahan ang Senado. Ay, lower chamber kayo, lower house kayo, kaliit-liit ng bahay niyo, although madami kayo kasi puro buwaya yung nasa lower house, di ba? Lahat ba sila mga buwaya? Piling-pili lang ang hindi. Okay? So, lower house na mga buhaya, naghahari-harian sa upper house. Mas mataas ika ang bahay namin. Teka muna, sabi ni Keso. Puwes, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, laglagan ng mga kababayan. So, sila sa yata tinutukoy ni Sas na si lalaki A at lalaki B, hindi ba? Oh, sunod-sunuran na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado, hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado ang maging sunod-sunuran kay Tamba. Yun ang punto ni Quezon. Ito ang sagot ni Senate President Francis Quezon Escudero sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkaantala ng si Dilimaw, di ba? Bati-batikos agad si Dilimaw at kung sino-sino pa tungkol sa mga kritisismo na ilang tungkol sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, hindi ko trabaho yan. Kung may pampadulas ang jewetels ni Tamba, dapat may pampadulas din ang jewetels ni Pilay. Para pwede niyong ipasok ang kamao. Kamao ng katarungan. Push! Pasok agad sa banga dahil nga may pampadulas. Tama ba, sir? Pampadulas? Ano ang kailangan ni Quezon para ma-impeach si VP Sara? Ngayon, Quezon, mag-ingat ka. Baka ikaw i-impeach dahil ayaw mong sumunod. Pero ang dapat ma-impeach dito talaga ay Singiwe. Agree kayo mga kababayan? Even si Tamba, i-impeach na yung Lentek na yan. Baka siya ang susunod na speaker di ba? Ang daming gustong-gusto sa pagiging galante ni Tamba. Ang daing buwaya, ilan sila? 300 mahigit. So, kung siya man ang maging, ako sana ma-impeach ang yawa. What do you think? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.